Matunghayan ang tinatawag na seven last word. Ang seven last word po, ang ibig sabihin ng seven last word, ito'y mahalaga sa atin. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng seven last word? Ito ang mga katagang binanggit ng Panginoon nung siya'y nakabayubay sa krus. Ano ang mga binanggit ng ating Panginoon nung nakabayubay sa krus? Mga katagang ito ay tungkol sa kaligtasan ng tao. Amen ba? Kaya kung kayo makikinig sa umagang ito at hindi pa kayo ganap na sumasampalataya, ngayon kayo matatauhan. Sapagkat ang bawat hampas, ang bawat hampas ng Panginoon, ito'y para sa atin. Ang panghampas ng mga Katoliko dito ginamit, yung may sima, 12 buttons ang dulo at 12 piraso ang bawat parang sanga-sanga at ihahampas sa iyo may mga sima. Pag sinampas ka ay tanggal ang iyong balat, dala ang balat mo. Kaya nung hinampas ang Panginoon dito sa mukha ay nagmukhang bungo siya, hindi na siya makilala. Amen ba? Nung ipinako ang Panginoong Jesucristo sa krus, hubad siya, wala siyang saplot kahit ano pa man. Kaya napakalaking insulto nito. Kaya ang kondisyon ng Diyos dito, kung babaliwalain mo ang Panginoon, ay iuhulog ka sa impyerno. Amen ba? Kung halimbawa, marami kang dahilan na, ay, di ako makakapunta dyan sa gawain dahil ako'y may gawa. Mayroon akong lakad. Ikaw ang nangungunang sa listahan ng Diyos na ihuhulog sa impyerno. Nakuha niyo ba? Halimbawa, hindi ka naman gumagawa ng masama, pero hindi ka man na sumasampalataya, at diyan ka lang sa bahay. Ikaw ang unang listahan sa listahan ng Diyos. Sa mga, hindi ako nagsisinungaling, sa Revelation chapter 21, verse 8, ang unang listang mga tao, yung nananahimik na mga tao, pero hindi naman sumasampalataya. Iyan ang una sa listahan ng Diyos na iuhulog sa impyerno. Bakit ano sabi doon? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang bahagi sa naglalagablab na apoy. Yung mga tahimik ang buhay, akala mo, tahimik yan, wala yan. Hindi yan gumagawa ng ano. Gumagawa ng, ikaw ang nasa unahan sa listahan ng Diyos na iuhulog sa impyerno. Naintindihan niyo po ba? Kaya kung marami tayong dahilan, upang sambahin ng Diyos, ikaw na ang nasa unahan sa listahan ng Panginoon. Ayun, umpisahan natin ang salita ng Diyos. Sa umagang ito, mayroon tayong tinatawag na unang salita na ibinasa na kabayubay sa krus ang ating Panginoon. Father, forgive them. Ito ang unang salita niya. Sabi niya dito sa Lucas chapter 23 verse 34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito yung sinabi ng Diyos, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi niya dito, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito yung ibig sabihin, ang kanilang ginagawa ay hindi nila alam. Kasi yung ang tao, ay nabalot siya ng kasalanan. Dati ang tao at saka ang Diyos magkasama yan. Ang Diyos at ang tao magkasama. Subalit, sa Genesis chapter 3, naghiwalay ang tao at saka ang Diyos. Kaya nung naghiwalay ang Diyos at saka ang tao, nandito si Kristo, iyon ang trabaho niya hanggang sa panahon natin ngayon. Ang panahon natin ngayon, let us share the gospel of God. Why? Because ang tao mahuhulog sa impyerno. Kaya sabi ng Diyos, Father, forgive them, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang tao na balot ng kasalanan, ayaw niyang sumamba sa Diyos. Amen ba? Ayaw niyang sumamba, ayaw niya. Dito lang ako sa bahay. Sorry po. Dito lang ako sa bahay, hindi naman ako gumagawa ng kapaluktutan eh. Di ba? Pero ikaw ang una sa listahan.
Gusto mo ba nakalista ka sa, hindi ka nakalista sa langit, kundi nakalista ka sa impyerno? Isa ka sa dudurugin. Pag ako nakita niyong nasa langit at kayo nasa impyerno, huwag niyo akong sisisihin. Papa, goodbye. Nandito ako, ikaw nandyan. Bakit? Kasi ang kaligtasan ay kanya-kanya. Father, forgive them sapagkat sinabi niya, hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Amen ba? Ngayon, ang ibig sabihin ito, noong unang salita, ito ay salita ng panalangin. Panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong nagkasala at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Lahat ito dinala. Akala mo ba walang kwenta sa atin? Nakakita ka ng cross lagi na nakaganyan, nakadipa. Akala mo walang kwenta. Ito ang dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan sa isang kondisyon. Ano yung 4 na P na kondisyon ng Diyos? Pagsisisi at tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Kristo upang maisulat ang iyong pangalan. Yung tinatawag na, Father, forgive them sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iyan ang unang salitang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nakabayubay sa cross ng Calvary. Purihin ang Diyos. Second words po tayo. Sabi niya dito sa second word sa Lucas 23:43, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Sabi niya dito sa isang magnanakaw. Ang sabi niya kasi dito sa isang magnanakaw ay ganito. Sabi niya sa 29, on one criminals who entreated insult at him. Arrest the Christ, save yourself and us. Sabi niya dito, ligtas mo ang iyong sarili bago ligtas mo rin kami. Sabi niya dito, save yourself and us. Sabi ng isang magnanakaw sa kanan, but the other's criminal rebuked him. Inano siya, sinaway siya. Don't you forget, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi niya dito, he said, since you're under same sentence, we are punished justly. Dapat lang tayong parusahan pagka tayo ay may kasalanan. Amen ba? Sabi niya dito, for we are greetings that our deeds deserve, but this man has done nothing kingdom. Nothing, ang sabi niya dito, nothing wrong. Sapagkat ang tayo ay may mga ginawang mali, tayo ang dapat ibitin sa krus. Ay ibitin ka ng patuwari sa ating Panginoon. Sabi niya dito, nung isang magnanakaw, then he said, Jesus, sabi niya, remember me, you come into your kingdom. Ay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi nung isang magnanakaw na nasa kanan at isa sa kaliwa, yung isang nasa kaliwa ay tinutuya siya, yung nasa kanan ay sinabi niya, patawarin mo ako sapagkat hindi ko alam ang mga ganitong bagay. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo rin ako pagdating mo sa aking kaharian. Sabi ng Panginoon dito sa 43, Jesus answered him, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ito yung ibig sabihin. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ano nakita ni Kristo doon sa magnanakaw? Nagsisi siya. Nagsisi siya, di ba? Nagsisi siya. Sabi niya, tama lang na tayo ay ibitin sa krus sapagkat tayo ay makasalanan. Pero itong taong ito, wala itong kasalanan. Pero, sinabi niya sa huli, Panginoon,
alalahanin mo rin ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Anong ibig sabihin nito? Yung kaligtasang ini-offer ng Diyos sa mga tao, na lagi niyong tatandaan, ang 4 na P, ito ang historical background ng Biblia. Yung tinatawag na relationship na naputol. Ang istorya dito, yung taong magkasama at ang Diyos, naputol ito. Nung naputol ito, nagpagitna si Kristo doon. Kaya sabi niya, nung nakabayubay si Kristo sa krus, sabi nung magnanakaw, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa paraiso. Ngayon din isasama kita sa paraiso. Ano ang naging sikreto? Nagsisi at tumalikod sa kasalanan at tinanggap niya si Kristo. Naligtas siya. Kaya ba natin yan? Alam mo ba, ang pinakamabigat na tuntunin ng tao, yung pagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ako nagsisisi na ako. Pero, di ka naman tumatalikod. Lulokohin mo. Hindi mo maluloko ang Diyos sapagkat ang Diyos na ito ay ano? Tunay na Diyos, si Kristo. Hindi mo maluloko ang Diyos na ito. Ang tao, pwede mong lokohin. Lokohin ko si Joseph. Lokohin ko ito sapagkat ito ay hindi naman alam nito ang ginagawa ko. Oo, maluloko mo ang tao, maluloko mo si Emmanuel John, ako rin, maluloko mo. Pero ang Diyos ay hindi mo kayang lokohin. Yung namatay sa krus, namatay siya para sa inyo at para sa akin. Alam mo ba, nung bago ibago ang ating Panginoong Jesucristo, umahataw, tumatakbo siya sa lupa, sa kalsada, may pasa ng kanyang krus. Sinisipa siya. Hulaan mo kung sino ang sumipa sa iyo. Dahil nakapiring siya. Sinasapak siya, pakasapak sa kanya, binahataw siya nung tinatawag na panghataw ng Katoliko, yung may buttons, o sino ang umataw sa iyo? Sino? O, pero mo yan. Hinataw siya ang Panginoong Jesucristo, namatay ang Panginoong Jesucristo, sinaksak sa tagiliran ng Panginoong Jesucristo dahil sa iyo at dahil sa akin. Di ba? Payag ba kayo na dapat ikaw ang nandoon? Ikaw ang dapat dito o ako. Ikaw ang dapat dito o ako dahil ikaw at ako ay nagkasala. Diba? Yung ang si Adan nagkasala at hindi siya nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Itong pagkapamatay ng ating Panginoong Jesucristo dito sa krus, ito ang dahilan upang ang tao ay makapagbalik loob sa Diyos. Ano ang gagawin ng tao? Sabi niya, Jesus, I remember you. Alalahanin mo ako pagdating mo sa kaharian ng Diyos. Sabi niya dito sa binasa natin, Then said Jesus, remember me when you come unto your kingdom. Sabi ng magnanakaw, Jesus, alalahanin mo rin ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang sabi dito? For the assurance of salvation. Jesus answered him. Sabi niya, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. Ngayon din, takasamahin kita sa paraiso. Ay, kayo ba'y ligtas na? Amen. Amen. Kung hindi kayo 100% ligtas, pwede kayong magsisi, katulad nitong magnanakaw. Sabihin mo sa Diyos na ako'y isang makasalanan. Ako ay pinubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at Tagapagligtas. Hanggang may dala-dala kang kasalanan sa iyong puso, hindi ka makakapagpatuloy sa Panginoon. Amen ba? Amen. Hindi. 100%. Hanggang ang inyong mga buhay ay hindi nyo sinusuko sa Diyos.
hindi kayo makakapaglingkod sa Panginoon. Ako, nagtapos ako sa school. Maraming school ang aking pinasukan. 3 school. Hindi ako ginamit ng Diyos, ha? Hindi ako ginamit dahil may bitbit akong kasalanan. Nung ako'y tinawag ng Diyos, surrender ako ng buhay sa Diyos, ginamit ako ng Diyos. Ginamit ako ng Diyos. Kahit pa 95% ako sa sermon sa Crescenta mo, ako ang pinakamataas sa sermon, hindi ako ginamit, mayabang ako eh. Hindi ako ginamit. After 38 years, nagsuko ako ng buhay, ginamit ako ng Diyos. Ginamit ako ng, kaya nga sabi, sa pangalawang salita, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sa isang kondisyon, kung magsisisi ka, tatalikdan mo ang iyong kasalanan at tatanggapin itong si Kristong namatay sa krus. Meron kang kaligtasan. At sabi, ngayon, today, ngayong araw na ito, this day, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kaya ngayon, itong mensahe ito ay mensahe ito ng tinatawag nating katiyakan ng kaligtasan ng tao. Sabihin natin sa ating sarili, salamat Panginoon, ako'y kasama mo anytime na ako'y kunin mo, na ako'y kasama mo sa paraiso. Purihin ang Diyos sa mali. Hello, maaaring mabilis tayo ngayon sapagkat ang ating mensahe ay pangatlo at pang-apat na wika. Their woman, there is your son, there is your mother, at mula noon pinatira ng alagad niya ang kanyang nanay. Ano ang ibig sabihin? Nanay, andito ang iyong anak, andito ang iyong ina. Yun ang tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlong salita, sabi niya dito sa wikang Ingles, when Jesus saw his mother and the disciples saw whom loved standing nervy. Siya ay nakatayo doon sa krus, malapit sa ating Panginoong Jesucristo. He said to his mother, their woman, he is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, these disciples took her into his home. Noon ay doon sinabi ng Panginoon na anak, andito ang iyong nanay, nanay, andito ang iyong anak. Ay simula nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, hinalagaan na si Maria ng kanyang anak na si Juan. Marahil nung panahon iyon ay wala nasa piling ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang magulang sa laman, sapagkat baka ma-misinterpret kayo ang Diyos ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Ang ating standing ng ating stand your faith. Mahirap sa Tagalog. Stand your faith to Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ang stand natin ay si Kristo ay namatay. Ano ang stand ng iyong pananampalataya? Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Si Kristo ay tunay na Diyos at tagapagligtas. Buhay na walang hanggan. Tama. Pati tagapagligtas, parehas din. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Sa Sunday, ang ating mensahe ay the resurrection of Jesus Christ. Our God, our Lord and our Savior. Salamat. Salamat sa mga kalinyo na lumalabas sa mga Facebook, YouTube. Thank you sa inyo. Ako'y nagpastor para sa ating pamilya lahat. Salamat sa inyo. Lumalabas kayo sa lahat ng dako ng ating mundo. Thank you sa Lord. Kayo ay i-bless ng Panginoon at makakilala kayo sa ating Panginoon. Salamat po.
patuloy kayong sumubaybay dito sa gawain ito, sa programang ito. Itong programang ito ay wala itong halong daya. Mother, ito ang iyong anak. Anak, andito ang iyong nanay. Ito yung tinatawag nating assurance of salvation and a changed life. Na ngayong natiyak mo na ikay ligtas, dapat magpakita ka ng bagong buhay. Kung yung tinatawag na old nature ng tao, yung dating pagkatao niya, pabayaan mo na yung anong yan eh, hindi ako pinag-aral yan eh. Pabayaan mo na yan. Matikok yan dyan. Hindi ganyan. Ang buhay ng Kristiyano, bilang Kristiyano, kung talagang ikaw ay sumampalataya kay Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, ang ibig sabihin dito, kung talagang ikaw ay alagad ng Diyos, love your family firstly. Una, dapat mahalin mo ang iyong magulang, nanay at tatay, lalo na ang mga ako, pag mga ako'y tumanda na, ay ang Diyos ang kakalinga sa akin. Amin ba? Kasi ako ay tinawag ng Diyos. Hindi ako tinawag ng Diyos para sa maliit na gawain. Ako'y tinawag ng Diyos pangkalahatan sa mundo. Sino mang tatanggap kay Kristo, ako ang inyong pastor. Ako ay isang tinatawag na messenger of God and proclaiming the gospel of God. Ako po ay nakapag-aral din ng 7 taon. Mahaba-haba ang pag-aaral dahil sa una, maraming mga dahilan. Pero ako'y nagagalak ay yung mga taong ito, 2020, ako'y ginamit ng Diyos sa kagustuhan ng Diyos na I'm continuous to proclaiming the gospel of God. Ako ay medyo mabigat ang aking napag-aralang konti, pero di ngayong umaga ay gusto mong magpakababa sapagkat ako'y alipin ng Diyos. Amen ba? Yan ang gusto sa atin. Dito yung tinatawag nating change life. Na kung tinanggap mo talaga si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, makikita ito. Ano ba ang nakikita sa tumanggap kay Kristo? Ayon sa pinag-aralan natin ng linggo. Pag-ibig, bunga ng Espiritu, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katyagaan. Against such there is no law. Ha? Self-control. Yes. Pag-ibigin sa sarili. Halimbawa, mayroon kasing mga magulang dyan, mayroon mga anak dyan na walang galang sa magulang. Pagka ang magulang lalo kung medyo hindi na wala nang kayang magayos ng kanyang kasuotan. So, paayusin mo. Pupukpuk, hindi ka ditong tabo. Karamihan, nakikita mo sa Facebook, pinupukpuk ng tabo ang kanyang nanay. Bakit? Iyon ang tinatawag nating taong lumaban sa Diyos. Yung tinatawag nating old nature. Yung kasing tao, nagapos ng kasalanan. Kaya hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Kaya purihin ang Panginoon, naway hindi tayo katulad nitong mga taong ito. Sabi ng Diyos, kung totoong may binago kang buhay, love your family. Ano ba ang gagawin natin sa ating pamilya? Una, hanapin mo kung nasaan sila. Si Andres ay hindi siya nakapagsulat ng mga libro. Mas mausay siguro ko kay Andres kasi ako ngayon pastor na. Si Andres hindi nakapagsulat ng libro nung panahon yun. Ako ay, hindi siya nakapagsulat ng libro. Pero, hinanap niya naman yung kanyang mga magulang. Sabi niya, at mga kamag-anak, sabi niya, mga nanay, tatay, at saka mga kuya, nakita ko na ang tunay na Diyos. Thank God. Kaya mo bang sabihin niya sa iyong kamag-anak at asawa na nakita ko na ang Diyos? Bago mo sabihin niya, kailangan nagbago na ang iyong buhay. Kasi kung hindi nagbago ang iyong buhay, sabihin mo, ako nakita ko na ang tunay na Diyos,
Anong isasagot sa iyo sa makamundong sagot? Utot mo. Di ba? Di ba? Yan ang sasabihin sa iyo. Lukuhin mo ang lilang mong. Meron pa nga dito, lilang mong panot. Di ba? Yung mga joke-joke ng mga ano. Sabi dito, kung talagang binago ang iyong buhay, mother, sabi, love your son. Son, love your mother. Love your family. Iyan ang tunay na Kristiyano. Na kung makita mo ang katotohanan, na ang katotohanan ay ang tao at saka ang Diyos ay magkasama, naghiwalay yan dahil sa kasalanan. Kung nakita mo ngayon na si Kristo pala ang tunay na Diyos at tagapagligtas, mahal mo ang iyong pamilya, babalitaan mo sila. Amen. Amen. Babalitaan mo sila na katulad ni Andres, pinalitaan nila na nandito na ang Panginoong Jesucristo na magliligtas sa atin. Kaya nakakilala ang kanyang mga kamag-anak. At minsan, kung ating pananampalataya ay mababaw, ating pananampalataya sa Diyos, pag namatay, halimbawa, kawawa ka naman, namatay ka na. Hindi yan ang pinapasabi sa iyo ng Diyos na kawawa ka. Hindi yan sinasabi ng Diyos na kawawa ka. Ang sinasabi ng Diyos dito sa atin ay tayo ay i-share natin ang salita ng Diyos. Halimbawa, kung ang tao ay kuhanan siya ng buhay, ang sasabihin mo lang, kung mababaw ang pananampalataya ay kawawa ka. Love your mother and love your father and love your family. At saka lahat ng nasasakupan mo ay mahalin mo. Iyon ang pangatlong salita. Iyon ang ibig sabihin na babae, nandito ang iyong anak, andito ang iyong ina. Kaya ibig sabihin nito, bilang Kristiyano, na mahalin natin ang ating mga magulang sa ating buhay. Pang-apat na salita. Sabi niya dito, my God, why have you forsaken me? Ano ang ibig sabihin nito? Diyos ko, patawad, Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Sabi niya dito, pang-apat na salita ng Diyos sa umagang ito, sa Mateo chapter 27:46. Umpisan ko sa 45. From the 6 hours until the 9 hours, darkness come over all the land. Ang buong lupain nagdilim. About the 9 hours, Jesus cries out in the loud voice. Sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which meant, my God, why have you forsaken me? Ito yung ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ng Diyos, ang akala niya siya pinabayaan, kundi talagang pinabayaan siya, nabitbitin niya ang kasalanan ng mga tao. Sa gitna ng ang ating Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan, binitbit niya ang kasalanan ng mga tao. Yun ang ayaw na ayaw makita ng Diyos Ama sa Kanya. Na binitbit niya ang kasalanan ng mga tao sa krus. Binitbit niya ito sa krus upang ang tao na mapapahamak ay hindi na mapapahamak. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Diba? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay nung namatay siya sa krus. Kaya sabihin, my God. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nung panahon iyon, dumilim ang buong mundo na halos hindi na siya makita. Ginawa ito ng Diyos upang hindi makita ng Panginoon
na ang pagbitbit ng ating Panginoong Hesukristo sa mga kasalanan ng tao. Kaya sabi doon sa lagi nating binabasa sa Isaiah chapter 53, hinampas siya dahil sa inyo. Kinurunahan siya ng tinik dahil sa inyo. Ibinitin siya sa krus dahil sa inyo. Namatay siya sa krus dahil sa inyo. Uminom siya ng suka dahil sa inyo. Nasaksak siya sa tagiliran dahil sa inyong mga kasalanan at dahil sa atin. Kaya ang sabi ng Diyos ay ganito, my God, why have forsaken me? Ang Diyos, ang sinasabi niya, dahil sa inyo, nagkaganito ako, dahil sa inyong mga kasalanan, ako'y namatay at binugbog. Anong inihingi sa atin ng Diyos ngayon? Tunay na pagsisisi. Tunay na pagtalikod sa kasalanan. At tunay na pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi niya dito, nung nagdilim ang kalangitan, sabi ng Diyos, about the 9 hours cried out the loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which meant, my God, why have forsaken me? When comes standing here, this said, here's calling Isaiah. Sabi niya, ba tinatawag mo si Isaias? Sabi ng mga tao doon sa mga sundalo. Ay, tayo natin, tinatawag niya si Isaias. Hindi niya tinatawag niya si Isaias. Ibig sabihin na, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabi, baka tinatawag niya si Isaias. Tinatawag niya, hintayin natin, baka kung kaya siyang ipagtanggol dito. Pero hindi niya ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Gusto mo bang isigaw yun kung mahulog ka sa impyerno? Gusto mo bang isigaw yun? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay isang pangyayari sa buhay ng tao, true story. Halimbawa, nung nakita mo yung mga nahulog sa bangbang at kasama ang motor, mga nakatayo kaya nahulog, tinanong siya, ano ba sinabi ni Diyos ko? Akala ko, katapusan ko na. Ay, gusto mo bang banggitin ito? My God, nasa impyerno ka? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan ka dahil hindi ka nagsisisi? Amen. Amen. Hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo eh. Hindi ka tumatalikod eh. Talagang doon ka dadalhin. Tapos sasabihin mo, Diyos ko, bakit dito nangyari sa akin? Kaya hindi ko masyadong tatagalan ang mensahe. Sana'y naintindihan ninyo yung pangatlong salita at pangapat. Ano ang pangatlong salita? Love your family. Mahalin mo ang iyong magulang. Magalin mo ang iyong pamilya. Mag-anak. My God, ang ibig sabihin nito, yung pagdala ng kasalanan mo at kasalanan ko, hindi kayang tingnan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal. Hindi niya kayang tingnan. Pero, tiniis ng Panginoon yon para sa atin. Kaya ngayon, inilalagay ko sa ating mga puso at isip na huwag sana nating tawagin na Eloi sabachthani kung tayo ay nasa impyerno na. Naway magsisi tumalikod sa ating mga kasalanan. Salamat po. Sa umawit na purihin ka, O Diyos. Ngayong umaga ay ating matitingan yung pang-5 at pang-6 na sinalita ng ating Panginoon nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya dito, I am thirsty. Thirsty. Ako'y nauuhaw. Nauuhaw ako talaga. Pagkat ako'y mainit dito sa aking position. Pero okay lang. Sabi niya dito, let's knowing that all was completed, and so that the scripture word fulfilled, Jesus said,
I am thirsty. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na akala ng Diyos ay naganap na, sabi ng Diyos, ako'y nauuhaw. Nauuhaw ang Diyos at sa pisikal na katawan, maring nauuhaw talaga siya sapagkat alas 2 pa lang ng madaling araw ay hinuli na siya sa bundok at pinapasa ng krus hanggang sa bundok ng Kalbaryo sa Baryo Bungo ng Calvary, Mount of Calvary. Dinala siya doon at doon siya ipinako. Maaaring siya ay talagang nauhaw, pisikal. Pero, ang ibig sabihin dito, yung kauhawan ng Diyos ay nauhaw ang Diyos sa pagkalayo ng tao. Ang kauhawan dito ng ating Panginoong Hesukristo, yung tinatawag na ang tao at saka ang Diyos ay magkasama dati, nahiwalay yan. Nung nahiwalay ang tao, hindi yung kauhawan na physical, yung ibig sabihin, yung kasabikan o yung kalungkutan. Halimbawa, ang iyong anak nahiwalay sa iyo. Andun yung kalungkutan, yung kasabikan mo na muling mayakap at malagaan. Yun ang ibig sabihin ng ako'y nauuhaw. Nauuhaw siya sapagkat ang tao at ang Diyos ay kanyang nilikha ito. Nilikha ito ng righteous o matuwid. Nilikha ito ng Diyos na mabuti at magpupuri sa Kanya. Subalit ang tao ay nabalot na ng kasalanan at ayaw nang sumamba sa Diyos. Amen. Nakita mo, nabalot ang kasalanan ng demonyo, nabalot ang tao ng demonyo at ayaw niya nang sumamba sa Diyos. Kaya yung unang generation, namatay lahat. Yung kapanahonan ni Adan, hindi sila nagsisi. Naubos sila. Buong mundo naubos. Hanggang sa alapaap ng, nakita mo yung alapaap na yan? Hanggang dyan ang tubig. Naubos ito. Huwag niyong hintayin na wala ng tubig ngayon ang papatay sa atin. Impyerno. Kaya nga ipinapangaral ang salita ng Diyos. Yung pagkamatay ni Kristo, ang ibig sabihin, ito ang pag-asa natin. Nagtatamad ka pa sa gawain ng Diyos. Ito nga ang pag-asa natin. Ano bang asahan mo? Yung pagpaparat trabaho mo. Yung walang kabuluhan yan. Ito ang pag-asa natin. Maging masipag kayo sa gawain ng Diyos. Kasi, ang pag-asa natin, yung pagkamatay ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, ako'y nauuhaw dahil sa ang tao'y nagkasala at nahiwalay sa akin. Amen. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Kaya nung nahiwalay ang tao sa Diyos, namatay si Kristo para sa iyo at para sa akin. Upang hindi kayo mapahamak sa impyerno. Hindi biro ang mahulog sa impyerno. Wala nang katapusan doon. Ay! Sabi nga ni Buboy, kaya ko yan. Magtitinda lang akong ice candy doon. Ang mga... Mayroon naman isang kaibigan namin doon, si Boy Bikti, kung tawagin. Kasi nagbikti siya. Straw lang ang gamit niya. Straw ang gamit. Nagbikti. Ay di malalagot ngayon. Sabi niya, ako nagbikti, hindi ako namatay. Kasi medyo yung taong iyon ay komedyante. Nagbikti siya. Ang ginamit niya, straw maliit. Pagtalon niya daw, di siya namatay. Nagbikti. Matay ka ba niya na? Straw lang na maliit. Ang ibig sabihin nito, Hindi siya magpapakamatay. Oo, hindi siya magpapakamatay. Sinabi niya, alabang, ako'y doon sa bilyaran doon sa nagpunta ako sa impyerno. Ang mga naglalaro doon, mga demonyo, spatter ako doon. Tingnan mo, walang kabula sinasabi. Hindi mo alam ang sinasabi mo, sabi niya. Alabang, sabi niya, ako'y nagpunta doon sa impyerno, nagbibilyar sila. Ang mga naglalaro, demonyo, ako ang spatter. Purihin ang Panginoon. Huwag mong gawing biro ito. Huwag mong gawing biro. Ang tao ay naghiwalay sa ang Diyos. Tatandaan niyo lagi. Ang tao nagkasala. Ang story ng Biblia, Genesis hanggang Revelation,
Apat na P. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Bakit si Kristo namatay sa krus? Bakit? Kasi ang tao dapat magsisi. Dahil siya na ang naging daan, siya ang dapat magsisi ka sa Kanya at upang ikay makarating sa Diyos. Tama. Kasi kung hindi ka magsisisi, hindi ko sasabihin sa iyo kung anong mangyayari sa iyo. Alam mo na siguro, kung hindi ka, kasi noong panahon ni Adan, sinampulan tayong lahat ng mga tao. Yung mga hindi nagsisi, namatay silang lahat. Sabi niya, nung panahon si Adan, Noe lamang ang naniwala sa Diyos, sabi niya, nung marami ng baha, sabi niya, Noe, ako ay pinsan mo ako ay kapatid mo. Ay sinarado na ng anghel ang pintuan. Hindi na sila makapasok. Ito yun ang ibig sabihin nito. Yung mga tumanggap kay Kristo Jesus, nauuhaw ang Diyos, siya rin ang tatawagin. Tama yung sinabi ni Mario kanina. Ang kaligtasan, kanya-kanya. May natutulog, kukunin ang isa, ang isa hindi. Maliwanag. Kasi kukunin yan. Itong Panginoong namatay sa krus, yung may mga tumanggap sa Kanya, tinatakan niya ng Santong Espiritu. Na kahit tulog ka, dumating ang Panginoon, pag tunog ng trumpita, connected ka. Why? Bakit? You have received thanks, Jesus Christ. You have received Jesus Christ. Tinanggap mo si Kristo. Kung tinanggap mo si Kristo, pag tunog ng trumpita, ay maririnig mo. Kahit ikay nasa ilalim ng dagat at namatay ka, babangon kapag tunog ng trumpita. Ay, si Manoy, babangon niya. Manoy Rolly, babangon din yan. Andiyan na si Rolly, oh. Pero maya-maya, tutunog ang trumpita upang magkaroon tayo ng pagpalit ng ating mga katawan. Yun yung sinasabing kauhawan ng Diyos. Nauuhaw sa inyo. Baka hindi kayo mapasama. Nauuhaw sa inyo ang Diyos. Baka dumating ang panahon na ang Panginoong Jesucristo ay magbalik na at kayo na nanatili sa kasalanan. Hindi kayo mapasama. Yun ang ibig sabihin dito. Pag hindi kayo napakasama, kayo na ang pinagkakawawa sa lahat ng tao. Akala mo, hey, ikaw pala yung nangangaral sa Facebook at YouTube. Ako hindi ko ito sariling pangangaral. Ito yung niloob ng Diyos. Ako'y tinawag ng Diyos. Upang sa mga milyon-milyong mga tao, ako'y mangaral ang salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ako'y mahina. At sabi ng Diyos, don't you worry about that. Ay gagayit kita. Huwag kang mag-alala. Maraming nagbabash sa akin, maraming mga nagbabash, at maraming mga nagtatanong kung sino ako. Ako ay isang taong maglulupa. Ako ay isang taong niligtas ng Diyos. Isinare ko sa inyo ang salita ng Diyos. Thirsty, ibig sabihin, nauuhaw ang Diyos sa mga taong nalalayo sa Kanya. Amen. Kaya ang gagawin natin, magsisi at magbalik loob sa ating Diyos. Pang-anim na salita. Sabi niya sa pang-anim na salita, it is finished. Ibig sabihin, naganap na ang lahat ng mga bagay. Sabi niya dito sa John chapter 19 verse 30, as when had received the drink, Jesus said, it is finished. Nung na-receive ni Kristo, Jesus, ang alak, o yung tinatawag na suka, na maasim, na humingi siya ng tubig, suka ang ibinigay sa kanya, sabi niya, naganap na. Naganap na. Naganap na ang katubusan ng tao. Sapagkat, nung panahong iyon, ay pag ipinapangaral mo ang Ebanghelyo, yung pagkamatay ni Kristo, sige po. Pag ipinapangaral mo yung tinatawag nating kaligtasan, maraming mga demonyo dyan na mga ginagamit ng tao. Maraming diablo dyan. Na sabi, wag mo sira niyan, wag ka dyan, wag kang makinig dyan, wag kang ganito, wag kang pumunta, wag kang may trabaho ka, ito ang gawin mo. Maraming demonyo dito.
Kaya sabi ng Diyos, naganap na ang lahat. Nung sinabi ng Diyos na tapos na at naganap na, maraming demonyo dito. Huwag kang pumunta dyan, huwag kang makinig niya. Huwag kang makinig ng mga mabuting balita. Huwag kang makinig ng kaligtasang inihain ng Diyos. Yun ang ibig. Yan ang demonyo eh. Habang gumagawa ka eh, dinaharang ka. Nakita mo yung larong patintiro ba? Patintiro yun. Lagi nakaganyan. Pag dalahan ka dito, ay hahanap ka ng malulusutan. Di ba? Patintiro. Ngayon natikipagpatintiro ka, ang gamot yan, in Jesus' name. Ang gamot yan, in Jesus' name. Kahit anong manghadlang sa'yo ng demonyo, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan na magliligtas sa atin ang pagtatanggol. Ang sabi, naganap na ang lahat. Tapos na. Ang gagawin na lang natin, magsuko ng buhay sa Diyos. Magsuko kayo. Magsuko tayo. Kailan pa natin aanuin ang Panginoon? Sabi ko nga kita tayo doon sa Kalintong. Ilan taong ka na ba tayo? 74. Sabi ko, kung loobin ng Panginoon, meron ka pang 6 na taon. Oh, sabi niya. Bagay, sabi niya, parang nangihina na ako ngayon. Pagkat ang buhay mo ay hiram lang yan sa Diyos. Hiram lang yan. Kukunin at kukunin niya. Pero tanong mo sa sarili mo, kung saan ka ba pupunta? Sabi niya, sa langit ako pupunta? Ang pangalan ni Kristo nakasulat dito. Yesu Kristo. Ay, mapiloso kong maigi, nakalagay Jesus Christ. Pinatato niya dito, Jesus Christ. Ibig sabihin, dahil sa nakalagay sa kanyang Yesu Kristo, ligtas siya. Dapat sabi ko, pinatato mo sa iyong puso na nagbabago ng buhay ng tao. Hindi kahit ako may dalang Red Horse o gin. Ligtas ako sapagkat si Kristo ay nandito sa akin. At yan, nandyan si Kristo. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ay tunay na magsuko at tumalikod sa kasalanan. Sa lahat po, sa Facebook, sa YouTube, pang-anim na salita, magsisi kayo. Tumalikod sa kasalanan. Mag-comment kayo dito sa programang ito, sapagkat itong programang ito ay katotohanan ang dinadala. At ang ating Diyos ay si Yesu Kristo, siyang tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon sa pang-anim na salita, naway naliwanagan kayo, magsuko kayo ng buhay sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ayan po, magandang umaga po ulit. Maraming salamat po sa una hanggang ika-6 na wika ng ating Panginoon na tunay nga na pinapakita doon na magsisi po tayo at tumalikod po tayo sa ating mga kasalanan para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. So ngayon po, since meron po tayong mga viewers sa ibang lugar na hindi po nakakaintindi ng Tagalog, meron po akong babasahin dito. Ito po yung pinaka-main verse natin sa Isaiah chapter 53, verses 3 hanggang 12. So, babasahin ko po siya ng English para po maintindihan po ng nasa ibang lugar. Ito pong verses na ito po yung kasaysayan ng ating Panginoong Jesus nung simula po nang siya ay dakpin, bugbugin, pinahirapan, at pinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong lahat. Yan po. Sa verse 3, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. Verse 5, But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wound we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us have turned to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Verse 7, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth.
He was led like a lamb to the slaughter, and a sheep before her shearers is silent. So he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away, and who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living, for the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the weak, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Verse 11, after the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied by his knowledge. My righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Praise God po. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng handog na tanging awit na Salamat sa Kimanoy. Thank you sa Panginoon. Salamat. Pang-anim na salita sa mga milyon-milyong na bikinig, mga tao ngayong umaga ay pang-pitong salita tayo. Tinatawag na Father, into your hands I commit my spirit. Sa mga kamay, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Iyan ang pangalim na salita ng Diyos. Tayo manalangin, samahan mo Diyos ang iyong mga salita, yung last words na gagamitin ngayong umagang ito. Away mag-inject itong lahat sa puso ng mga tao. Kahit saang mundo ay nandoon ang iyong mga salita. Samahan mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi niya dito sa Lucas chapter 23 verse 46, pampitong salita na binanggit ng ating Panginoon. Jesus called out with a loud voice, Father, and to your hands I commit my spirit. He had said this, he breathed his last. Ang nalagutan siya ng hininga, nung siya nalagutan ng hininga, ang sabi niya, Ama, ang aking espiritu at ang aking buhay pinagkakatiwala ko sa iyo. Yun ang ibig sabihin nito, na ang tao dapat bago malagutan ng hininga, ay listo kayo na mag-surrender ng buhay sa Diyos. Sapagkat, kung hindi kayo susurrender ng buhay sa Diyos, ay mahuhulog kayo sa impyerno. Kaya listo tayo. Dito, sinasabi dito, sa isang tao na ito ang dapat nating mangyari sa buhay ng tao, na bago siya malagutan ng hininga, masabi niya sa Diyos na patawad. At tinatanggap kita bilang Panginoon ko. Sabi niya dito, sa wikang English, ay ganito ang sinasabi. Jesus called out with a loud voice. Yung loud voice, yung malakas na boses, sabi niya dito, Father, and to your hands I commit my spirit. Ito yung dapat na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Pagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Maging sincero tayo. Pagkatiwala natin. Kasi sabi niya dito, nung ang Panginoong Jesucristo ay nalagutan ng hininga, ang sabi niya sa 45, Lucas chapter 23 verse 45, ang sabi niya dito, for the sun stopping shining, ang ibig sabihin yung liwanag ng araw ay nagtumigil. And the curtain, ibig sabihin ng, and the curtain of the temple was torn into two. Nahapak yung tabing ng templo.
Nung namatay si Kristo, nalagutan ng hininga, nahapak yun. Na ang ibig sabihin, nung nahapak yun, na ang sino mang tao ay maaari nang lumapit sa Diyos. Diretsa. Diretsa na. Tama yung Gimanod. Direkta ka na. Kaya ngayon, kung tatawag ka kay Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, mayroon ka ng kaligtasan. Kung mahihingi ka ng kapatawaran, ngayon din, kahit sa kinaupuan mo, papatawarin ka ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kasi sabi dito, nahapak, pati ang araw tumigil sa kanyang pagliwanag. Sabi niya dito, nung tumigil sa pagliwanag at nahapak ang tabing ng templo, may mga tao doon sa ginamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat yun naligtas. Sabi niya dito sa 47, the centurion, since what had happened, praised God and said, sabi niya dito, surely this was a righteous man, when all the people who had gathered of the righteous who witnessed this signs and suits took place. They bred them and beats and went away. But those who knew him, including the woman followed him for the Galilee to stood to distance watching these things. Sabi niya dito, yung lahat ng mga nandoon, nanonood ng pagkamatay ni Kristo, nung nalagutan siya ng hininga, naniwala sila sa Diyos. Naniwala sila sa Diyos. Nung nahapak yung templo ng Diyos, kasi nung ang Panginoon, nung panahon yon, ang nakakapasok lamang sa templo ng Diyos, yung mga hari, mga pari, na i-preserve ng Diyos. May kadina dito. Pag sinabi, ano ba sabihin na Erin, ang kasalanan ko ay ganito. Pader, ihandog mo ito. Tatalian dito ang pader at papasok doon sa kabanal-banalang dap. Pag ito'y gumuhang kling-kling pa, ibig sabihin naglalakad ang padre. Pag tumigil na ito, namatay na ang pare, hindi tinanggap ang inyong handog, yung kasalanan mo. Hindi tinanggap. Nung hindi tinanggap, namatay ang pare. Kaya may kadina yung babatakin na lang siya palabas ng 42. May tabing yan. Pero nung namatay si Kristo, ay nahapak ito. Nahapak ito. Na sino man, whoever believe Jesus Christ, sabi niya, do not condemn. But you don't have believe Jesus Christ, you are already condemned of God. Kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, hindi ka nakahatulan. Pero kung ikaw ay hindi sasampalataya, ready ka sa paghatol. Kaya ngayong umaga, naway makita natin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa kaligtasan natin lahat. Kung si Kristo ang lalagay mo sa iyong puso, may buhay na walang hanggan ka. Tingnan natin dito sa Juan. Basahin ko bago tayo manalangin. Juan chapter 3, verse 18. Tingnan natin, ha? Sabi niya dito sa 18, ganito po. Who believed in Him is not condemned. Ano daw? Sino man daw mananampalataya o maniniwala kay Jesus ay hindi na hatulan. But whoever does not believe is not condemned already because he had not believed in the name of God Jesus Christ. Ay hindi ka na naniwala sa ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus. Anong gagawin sa iyo? Ready ka sa paghatol ng Diyos. Pero yung naniwala na sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you have life. Meron kang buhay sa piling ng Diyos. Sabi nga, the very simple of words na gagamitin natin ngayon, if you don't have belief to God, you don't have life. If you believe Jesus Christ, you have life. Amen.
Kung maniniwala ka kay Kristo, ay buhay ka. Kung hindi ka maniniwala, wala kang buhay. Thank you sa Lord. Sa umagang ito, gusto kong magpatanggap sa lahat ng mga taong milyong-milyong nanonood sa akin sa umagang ito. Ito po ay maliit sa paningin ng taong programa. Pero napakalaki nito sapagkat buong mundo po tayo ngayong umagang ito. So kung magsisi kayo, tumalikod sa kasalanan, yun ang hinihingi sa atin ng Diyos nung ang Panginoon ay namatay sa krus. At tanggapin si Kristo sa inyong mga puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Sa atin dito, i-recall ninyo ang inyong mga sarili. Kung nasaan ba tayo ngayon? Stand natin sa ating. Tayong lahat ay yumuko, tayo ay manalangin. Sumunod po kayo sa akin sa Facebook, sa YouTube, saan man kayong mundo. Kung mahina man ito, malakas sa babanggitin nyo, ay ang Diyos ang nakakaintindi sa inyo. Tayo manalangin. Panginoong Jesucristo, sa umagang ito, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa amin. Panginoon, nakita ko po na ako ay makasalanan. Ako po ay nagsisisi at handang tumalikod sa aking kasalanan. Binubuksan ko po, Panginoon, ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ang aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa akin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kung tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas kayo. Sa linggo po, mayroon tayong tinatawag na New Year Resurrection of Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat.